Paano mapapakita, mapapakilala ng Ama? Hiwagang taglay niya, maging kadakilaan niya. Kung walang magtitiwala, mananalig na matapat, sa kanya yaasa, tuwirang ibibigay ang pananampalataya. Paano magaganap ang hiwaga sa lupa kung ang inaanyayahan para siya'y makaunawa ayaw tumanggap, hindi makatanggap? Ano ang gagawin ng Diyos na dakila? Halina kayo mga mahal ko, magnilay magbulay sa tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig. Kumusta ka na? Laban mga alagad. Laban mga kaps. Laban mga choir. IT team. Laban din. Buhay po ba ang Diyos? Kumisan may mga taong katulad nga ng Panginoong Hesukristo, hinamak ng tao, subalit gustong makakita ng hiwaga na gagawin niya. Inaayawan, subalit humahanap ng kanyang magagawa. Hinahatulan, subalit hindi pa naman nila alam ang katotohanan at kalahat-lahatan. Nagparatang sa kanilang nakikita. Sila naman ay nahihiwagaan. Marami ang kaganapan dito sa lupa. Subalit ang hindi kayang ipaliwanag ng sinuman ang nagaganap na napakahiwaga. Ang kaganapang napaka-imposible. Hindi lahat ng tao ay tumatanggap sa imposible na nagiging posible. Hindi lahat ng tao ay nagtitiwalang tapat at totoo, sapagkat wala sa damdamin, wala sa kaisipan, na magtiwala upang maganap yaon, sapagkat bilang tao. Subalit sa mga pinagaharian ng Espiritu Santo, may pagtitibay ang kalooban na manalig na tuwiran upang gawing marapat ng kanilang pinaglilingkuran ay mapakita ang magagawa sa kanila. Ilan kaya ang tuwirang sa kabila ng kanyang pinagdaraanan ay hindi nagtitiwala sa kanyang magagawa, hindi naniniwala sa kanyang magagawa, kundi nagtitiwala at naniniwala siya sa Amang dakila. Ilan kaya ang sa kabila ng kanyang mga dinaranas, hindi nanghihina ang pananalig at pananampalataya, hindi nawawala ang pag-asa. Hindi ito kaya ng tao at hindi gagawin ng isip at damdaming tao, sapagkat wala sa kaisipang tao yaon. Wala sa damdaming tao yaon. Kaya nga pinatototohanan ang Espiritu ang kailangan ng tao upang ang mahirap unawain ng hindi makaunawa ay maunawaan at ipahayag ng tinanggap niyang Espiritu ng katotohanan. Buhay ba ang Ama? Kaya nga maliwanag, sa bawat araw maraming nagaganap. Sa bawat araw may mga sinisilang, may namamatay. Sa bawat araw may biyaya, may pagpapala. Subalit sa kabila ng mga biyaya at pagpapala, mayroong maraming nakikinabang, mayroong walang
pakinabang sa palagay nila. Subalit ang hindi alam ng tao, may bagay man siyang tinanggap o walang bagay siyang tinanggap, may biyaya na siya. At siya unang ayon pag-ukulan ng tao. Nabigyan ng tuon at bigyan ng pansin na pag-ukulan ng pasasalamat sa Ama, sapagkat para sa maraming nilalang, ang biyaya lang na tinatanggap nila, yaong mga biyayang material. Kaya naman, naghahanap ang Ama sa kanyang mga anak. Nagtatanong siya na walang makarinig at walang makadama, maliban ang mga tumanggap at kumilala sa kanyang espiritu. Mga mahal, kay buti ng Ama, ang espiritu niya ay para sa lahat, hindi lamang sa iilan. Ang espiritu niya ay buhay na naghahari sa sanlibutan. Subalit, paano mapaghaharian ang umaayaw, ang lumalayo, at di makakilalang lubos? Mga mahal, halina kayo. Namnamin ang tinuran ko. Damhin ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Mahiwaga ang Ama, subalit hindi lahat ay nakakakilala sa hiwaga niya. Makapangyarihan siya, subalit hindi lahat makatarok sa kapangyarihan niya. Dakila siya, subalit di lahat ay nagpupugay sa kadakilaan niya. Mabuti siya, subalit di lahat nagpapasalamat sa kadakilaan, kabutihan at kabanalan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, marami kang hinahanap bilang tao, subalit ang Ama, kapag nasumpungan mo, ang lahat ng hinahanap mo'y maaring maipagkaloob sa iyo. Ang Ama rin ay maraming hinahanap, subalit ang kanyang mga anak na naliligaw, hindi yaong kung ano ang ipagkakaloob sa kanya ng mga anak niya. Kaya naman, iba ang damdamin niya sa damdamin ng tao. Ang damdamin ng tao kapag nabigo, nagdaramdam. Ang damdamin ng Ama kapag nabigo, patuloy pa rin nagpaparaya. Patuloy nagbabata, tulad ng kanyang espiritu na walang tugot, walang humpay, walang sawang naglalaan. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sa panahon, taglamig na naman. Ang simoy ng hangin ay masarap, ano? Kaya lamang may halaman na hindi gusto yaan. Subalit kung pagninilayan, bakit sa Baguio presko ang mga halaman dahil maganda ang klima, no? Pag sobra rin, hindi rin tama, nakakaperhisyo rin. Ano po? Doon pa lang ay pinakikita na ng Ama sa mga nilikha niya pag nagbigay siya ng labis, nakakasama. Pag nagbigay siya ng kulang, hindi tama. Dapat din po pag nilayan ng tao, pag nagmalabis ako, hindi tama. Pag nagkulang ako, hindi rin marapat. Pag tama yung aking gawa, mabuti sa lahat. Aba, karapat dapat.
Kaya naman pinakikita ng Ama sa pamamagitan ng kanyang kalikasan, o sige, sa patubig na lang na hinihingi nyo, sa mga tubig na hinihingi nyo, pag nagbigay ako ng labis, hindi tama. Dapat pagninilayan ng tao. Kaya anuman ang labis, hindi marapat, nakakasama. Bakit may taong labis-labis na? Kaya hindi mapuspos ng kadakilaan ng Ama. Sasabihin ng tao, magpapakabanal. Alin ba yung nakatuon sa isip niya ay ganun, na natuon sa kabanalan? Mga mahal, lahat nawa ng malabis sa pag-iisip ng tao ay maparam. Katulad ng nakalilito, nakagugulo, nakapagpapagalit, dapat mawala yan. Nang sa gayon, maging patag ang kalooban, maging marapat na tumanggap sa dakilang lumalang. Kaya yung mga ganap na tumanggap at nakapagtitibay sa kanilang tinanggap, nagsasabi pa silang, kontento na ako nito. Sapat na yung ganito. Baka pag sumobra, makalayo pa sa akin sa Panginoon. Makapagbigay pa ng pagkakasala sa akin. Subalit sa mga walang inalam kundi sanlibutan, nakukulang pa rin ito. Kailangan maghanap pa rin ako. Mga mahal, paanong mararamdamang lubos ang Ama? Paanong makikilalang lubos ang Ama? Paanong mapapakilalang lubos ng Ama na siya ang lahat sa buhay ng tao? Kaya mapapalad ang mga nasisiyahan sa buhay at patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa Ama, at ang biyaya at pagpapalang pahiram sa kanila'y alam nilang gamitin kung paano gagamitin, at hindi ang biyaya nila ang gumagamit sa kanila. Mapapalad ang di nagpapaalipin sa kanyang kayamanan. Mapapalad ang hindi nagpapaalipin sa kanyang mga bagay na nakamtan. Mapapalad ang hindi nagpapaalipin sa kanyang sariling pahiram. Mapapalad ang hindi nagpapaalipin sa kanyang maling kaisipan. Mapapalad ang hindi nagpapaalipin sa kanyang hindi tamang damdamin, kundi nagpapaalipin sila sa tama't marapat na kalooban ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag ang kalooban ng Ama ang umalipin sa iyo, tuwirang galak sa puso mo'y damang-dama ito. Subalit kapag iba na ang umalipin sa damdamin mo, 100% wika nga ng tao, ito na'y magpapalitot, magpapagulo sa damdamin at isip mo. Nawa mga mahal, paalipin kayo sa katotohanan at makalalaya sa kamalian. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanayahan. 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 Tulad ng may karamdaman, huwag paalipin sa takot, sa kawalan ng pag-asa, sa panghihina ng kalooban, at sa mga alalahanin sa buhay. Yan ang marapat na taglay ng taong may karamdaman. Ang tapang, ang pag-asa, ang katapatan, ang kasiyahan, ang kagalakan, at kapayapaan, upang sa kanyang taglay na ito, hindi niya namamalayan, lumalakas, tumatatag ang katawan niya. Kaya nga sa kanyang galak, nakakalimutan niya yung nararamdaman niya. Sa kanyang kapayapaan, inaaliw sarili niya. Sa kanyang pag-asa, patuloy na nananalig siya. At sa kanyang kapayapaan na may pag-ibig sa Ama, patuloy sinisilid
ang ligaya sa Kanya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nawa, yamang kayo'y may sentido kumon, suriin ninyong pumapasok sa isip nyo. Yamang kayo'y tumitibok ang puso at may pandama pa, suriin nyo ang mga nararamdaman ng kalooban nyo. At kung batid ninyong hindi na ito marapat at hindi dapat na makapagpapahadlang at makapagpapapigil ng inyong pananampalataya at pakikipagtotoo sa Ama, kumilos na kayo. Isang espiritu ang dapat lamang manahan sa tao, hindi ang umaalipin na nagpapalitot, nagpapagulo sa adhikaing kabutihan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ganang pagkatao, di masasambit ito. Ganang katauhan, hindi mawiwika sa inyo. Ganang katauhan, walang katalinuhang sambitin sa harapan. Ganang kung kayo'y nagnilay at may pandama, mababatid nyo ang sumainyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga't humango tayo sa Eklesiastiko na magdudulot ng pagninilay sa may nasang magnilay. Ang kapalaluan. Huwag mong itatanim sa kalooban ang bawat sala ng isang tao. At huwag kang gagawa ng anuman sa simbuyo ng damdamin mo. Ang kapalaluan ay kinasusuklaman ng Diyos at ng tao. Kapwa rin sila napupuot sa pang-aapi. Dahil sa kasakiman, kapalaluan, at panggagahasis, bumabagsak ang mga bansa. May pagkabula ba? Ang salita'y walang pagkabula, sapagkat yan ay pawang nagaganap sa lupa. Kaya't kung magninilay lamang ang tao, kahit kailan hindi nga marapat naglilingkod ang may pagnanasan pansarili. Ang mapanggahas ng kapwa niya, mapanlamang ng kapwa-tao, sapagkat ang bangan ay uubusin. Subalit, hindi naman kalooban ng Ama lahat ang mga tinatala nyo. Kayo rin ang pumipili. Kayo ang magdusa. Wika nga niya. Subalit kung lahat lamang ng tao itatalaga ng ama't ama ang nagtalaga at ang mga pinangangasiwaan ay Kanya at kumikilala rin sa Kanya, mayroon kayang pangangasiwang hindi matatama? Sa makatwid, maging ang sarili mo, kung pinangangasiwaan ka ng Ama, pinangangasiwaan kang tuwiran, subalit ayaw mong magpangasiwa sa Kanya. Nililingap ka, tinutuwid ka, tinuturuan ka, inaakay ka sa matwid, subalit ayaw mong makinig. Maitutuwid ka ba niya? Maitatama ka ba niya? Mapapabuti ba niya ang nais niyang bumuti sa iyo? Kaya't ang pagtanggap ang pinakamahalaga. Kung kikilala ang tao, matatama buhay nito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Maliwanag ang katotohanan. Ikaw na nagtatanim ng sama ng kalooban sa iyong kapwa, ikaw rin ang mahihirapan at masasaktan. Subalit, laksang bilang ng tao, ang tao sa mundo, mabibilang mo ang hindi marunong magtanim ng hinanakit sa kapwa niya. Masusuri mo ang taong hindi marunong magdamdam sa sinasabi ng kapwa niya.
Mabibilang mo yung taong ano man ang sabihin ng kapwa niya ay nakatawa pa rin siya. Samantalang batid na batid, ito ang nagbibigay sala. Ito ang nagbibigay sakit ng kalooban. Bakit nga ba ganong dahilan at hindi matanggap ang katotohanan? Patotoo lamang, kung nasa pagkatao kayo, mahirap makatamo ng banal at totoo ang puso nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, kaya't ibinigay ng Amang Espiritu Santo upang ang sino mang gumusto't tumanggap na totoo, puso niya'y napagbabago, isip niya'y babaguhin din ito. Kaya't ang nabago ang isip at damdamin, magalak at magpuri sa Ama, pugayin niyong walang humpay na pagharian ng katawan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Palit-palit lamang sila sa pananakop sa iba. Anong may pagmamalaki mo o tao? Ikaw ay nagmula lamang sa alabok at buhay ka pa'y maaari ka ng mabulok. Pawang katotohanan, maraming taong nabubuhay, bulok na ang paa. Bulok yung isip, bulok ang damdamin. Kaya't paano may tutuwid ang ganito? Ang bulok ang isip, ang bulok ang damdamin. Paano liligaya? Paano mapapayapa? Paano masisiyahan? Ang bulok ang laman ng kaisipan. Ang bulok ang laman ng damdamin. Kaya't buhay pa sa kanyang kabulukan, siya rin ang nahihirapan. Mamahal, kay buti ng Ama. Kung batid lang ng tawang tunay na maglilinis sa bawat isa, hahanapin niyo't masusumpungan ang Espiritong Banal. Buhay ba ang Ama? Mabibigo ang galing ng manggagamot sa mahabang karamdaman. Ang hari na ngayo'y buhay, bukas ay maaring tanghaling bangkay. Pawang katotohanan, walang sino mga makapagmamagaling at makapagyayabang na ako'y malakas, ako'y matikas, ako'y magandang katawan. Sapagkat hindi sa karamdaman ang kamatayan lamang. Sapagkat marami ang may sakit hanggang ngayon buhay. Agaw buhay na nga, hindi pa mamatay, matay. Kaya ang pinakamahalaga, alam mo ang patutunguhan mo, alam mo ang nasa sa iyo, at batid mo ang kakamtan mo bilang anak ka ng Ama. Kaya nga, mga minamahal, maging sa karamdaman, kay hirap gamutin. Bakit kaya tumatagal? Bakit kaya nagluluwat? Bakit nga ba hindi magaling-galing at gumaling-galing? May dahilan niyaan, mga mahal. Hanapin niyo't matutuklasan niyo. Suriin niyo't pababatid sa inyo. At isang araw ang maluwat niyong karamdaman, maaring kayo'y palayain din naman. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. At mapapatotohanan din ng Ama, may taglay ka mang karamdamang di mo namamalayan, kung siyang hinahanap mo't tinataglay ng katawan, malakas ang iyong katawan, malakas ang iyong kaisipan, malakas ang iyong kalooban, kaya't di mo nararamdaman may sakit kang taglay. Buhay bang Ama? Kaya sa mabuting paglalayon, Ama kaantabay, sa masamang kaisipan, wala siya kailanpaman. Buhay ba ang Ama? Pagkamatay ng tao, wala nang matitira sa kanya, kundi mga uod, mga bangaw at mga hayop na gumagapang. Ang kapalaluan ng tao ay nagsisimula sa pagkatalikod sa Panginoon at sa panghihimagsik laban sa lumikha sa Kanya. Pawang katotohanan, bakit ba nalalayo ang tao sa Ama? Sapagkat kapag ang naghari sa isip at damdamin niya ay ang makalaman at makasanlibutan, wala na siya kailanpaman. Sapagkat ang nangungunat nangingibabaw ang katauhan. Subalit,
Kung may takot kang tinataglay sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong damdamin, naroon pa rin ang pag-iisip, pagninilay, pagbubulay, bago mo tupdin, bago mo gawin, baka ikay mapahamak. Kaya ikay magtitimpi, magnanasang mabuti ang iyong gagawin. Buhay ba ang Ama? At pawang katotohanan, sino nga bang bangkayang hindi inuod kung hindi lalagyan ng balsamo? Baka isang araw lang, 3 araw, mangangamoy ka na. Subalit, kung nabulok man ang katawan mo, subalit buhay ang kaluluwa mo, ang espiritu mo'y malakas na tinaglay sa paglisan mo sa sanlibutan. Hindi kaya ito'y mabango sa pananaw ng Ama at tuwirang pakikinabangan ang pawang kabutihang iyong tinaglay habang ikay may lakas na nabubuhay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Walang tumalikod sa Ama na hindi matatawag na palalo. At wala namang nakakilala sa Kanya na hindi siya nalugod at kalulugdan niyang ganap. Kaya halina mga mahal ko, masarap kapiling ang Diyos na hindi nyo nasisilayan ang mata. Subalit nagpapadama, nagpapakilala sa kaibuturan ng inyong kaloob-loob ang laman, kayo'y magkakaroon matiwasay na kalooban. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Nainip na po ba kayo? Gusto pa po ba ninyong makinig? Buhay nga po ba ang Diyos? Salamat, purihin ang Ama. Sa katotohanan lamang po, kung nalilito isip mo't nagugulop, makinig ka ng banal na salita, papayapa. Kung ninanamnam mo, pero kung para ka lang nanonood ng TV na nakaharap ka sa TV pero ang isip mo lumilipad, wala ring kwenta, no? Kailangan lahat ng kataga ay pinagninilayan para madama mong ang Diyos pala'y buhay. Tama po ba? Kailangan ninyo, mga may karamdaman, ang aaliw sa inyong kalooban. Kailangan ninyo, mga mahihina, ang magpapalakas sa inyong mga katawan. Kailangan ninyo, mga nagugulumihanan, ang magpapaliwanag at magbibigay kapayapaan. Kailangan yung lahat, mga nilalang, ang Diyos na hindi nyo nasisilayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang naitura ng marapat sa inyo, pag nilayat bulayin nyo, mga kataga ko. Ganang isang tao na humarap sa inyo, di masasambit anumang narinig nyo. Subalit kung kayo'y may pagtatanto at napagbulayan nyo, mga pinanguran ko. Anong pinanguran ang ibig kong ituran? Pinangusapan at pinagturan ko sa inyong harapan. Sapagkat kayo'y aking mahal na mahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal na kapatid, tulad din po ninyo, ako'y tao na maaring manghina ang pagtitiwala kapag ako ay nagpadaig sa pagkatao ko. At para sabihin ko po sa inyo ang pawang katotohanan,
Hindi ko pinag-aaralan ang mga sinasabi ko sa inyong harapan. Kaya kung hindi ako maniniwala at magtitiwala sa aking pinaglilingkuran, panghihinaan ako ng loob na humarap sa inyo, baka ako'y walang masabi. Subalit, wala akong naging puhunan at pundasyon, kundi ang salita ng Panginoon na aking pinagtitiwalaan at pinaniwalaan. Maliwanag niyang sinabi, humarap ka sa harapan ng sinumang sakit sa iyo'y susuguing paglilingkuran. Sapagkat hindi mo kailangang sa daan ay lumuwal at sa tarangkahan ika'y manambitan. Nang ikaw ay manawagan at sabihin mong halikayo, ako'y manggagamot o mangangaral. Kundi lahat ng tutungo sa iyo, sa kaparaanan ko'y magaganap ito. Kaya't ang sinumang tinipon ko, may magpapagaling sa kanila at gagaling naman ang marapat gumaling. Sa 100 katao, sinisigurado ko, konstansya ko, ang 70 ay gagaling, ang 30 katao hindi. Subalit sa kabila man ang hindi sila gumaling, mayroon din silang pakinabang kung sila'y nakinig lamang. Mga mahal, bakit si 70 ang gumaling? Patotoo lamang na mas malamang ang espiritu sa pagkatao. At ang mga natirang pagkatao na yaon, sa pagkataong ginagamit, kung magtitiwala, may makakamtan pa rin sila. At maliwanag naman ang katotohanan. Sige, kung kayo nga ay 100, totoong-totoo ang nakinig at nakadama ay gumaling ang kaluluwa. Kaya yung hindi, uuwing walang pandama. Maliwanag ang katotohanan na hindi bumibigo ang ama sa dakong ito. Kaya lamang ang mga nabibigo ay hindi siya nakilala. Subalit kung nakilala at nadama siya, mayroon mang karamdaman pampisikal Subalit may pinagaling na sa kanya, hindi niya alam. Buhay ba ang ama? O katulad halimbawa, tinanong mo, gagaling pa po ba ako? Sasabihin ba sa iyong hindi na? Di kinamatay mo yung nasabi sa iyong hindi na. Sa halip na gagaling ka pa. Sapagkat ang ama ay nagbibigay ng pag-asa. Kaya umasa kayo sa tuwina. Ngayon, kung nakita niya yung pananalig niyo yung malalim, kahit nakatakda na kamatayan mo, pag nakita niyang tapat na tapat ka at kailangan buhayin ka pa, bubuhayin ka niya. Buhay ba ang ama? Subalit, kahit naman gusto ka pa niyang buhayin, kung hindi ka nakarapat dapat buhayin sa pananaw niya, ipapatayin ka na rin niya. Wala kang pakinabang Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Abay, hindi po ako nagbibiro. Nakaakma lamang sa banal na aklat ang mga sinasabi ko. Sapagkat, katulad ni Lazaro, patay na. Dahil kailangan pa at may akma pang gagawin, binuhay pa ng Kristo. Yung nagpakababa, na dalawa ang nasa tagiliran ng Kristo. Yung isa'y sutil, yung isa'y sumuko. Pinatawad. Yung nagpakababa, anong sinabi? Ngayon din, ipagsasama kita sa aking kaharian. Gusto mong makarating sa kaharian, hindi ka naman umaalam sa karapat-dapat mong marating at paroonan. Nakakatuwa ang tao, ano po? Subalit, mga mahal, napakabait at napakabuti ng Ama. Patuloy na nagpaparaya at nagbibigay ng paraan. Anong silbi ng dasal ka ng dasal kung wala ka nararamdaman? Anong silbi ng tawag ka ng tawag, di ka naman nagbabago? Anong silbi ng salita ka ng salita, wala ka namang nakikitang gawa? Buhay ba ang Ama? Kaya,
mapapagalitan yung mga taong diretsuhan magsalita. Talagang nagagalit yung mga hindi makatotohanan. Subalit yung nagpapakatotoo, natutuwa. At yan ang naganap sa isang Kristo. Ang mga hindi totoo, nagalit. Ang nagpapakatotoo, nagsisi, nagbago, tumanggap, nagalak, natuwa. Saan kayo ngayon lalagay? Doon sa nagpapakatotoo o hindi? Magalit matuwa man ba kayo kay Apo Kunching? Hindi naman si Apo Kunching ang magpapahatid ng tutungo rito. Kaya kung may magalit at totoo ginagawa ni Apo Kunching, may pahahatid pa rin ako. Subalit kung si Apo Kunching andi totoo, magpakabuti man kayong lahat, hindi ko na siya dadaluyan. At yan ang pawang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Anong ibig kong ituran? Pinatotohanan lamang sa inyo na may pagbabatahan ng sinumang naglilingkod sa inyo. At may tinatalikdan, sinusukong naganap. At kayo ring mga pinaglilingkuran ay may marapat talikdan at isuko, upang sa gayon, kung papaano may pakinabang ang sa inyo'y dumudulog, kayo ring may hinihingi, makinabang, ding ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po pag nakikinig ako ng mensahe, doon sa puntos ng diretsuhang magsalita at parang, Panginoon, galit ka ba? Panginoon, baka po magalit sila sa akin. Constancia, ba't mo inaalalang magalit sa'yo? Ang alalahanin mo kung ako magalit sa'yo. Ay, oo nga naman po, patawad. Kaya pagkatapos na yon, patag na ako. Ano nga naman kung magalit? Araw-araw kung magsalita parang galit. Pero araw-araw naman hindi lumilipas, kumukupas, mayroong pinaglilingkuran. Di yung nagagalit ay magalit, yung matuwa ay matuwa. Tama po ba? Ang mahalaga, ang ginagawa mo, hindi mo yung ginawa dahil sa sarili mo. Ang mahalaga, hindi mo yung sinabi dahil gusto mo, kundi may gumawa at may nagsabi kung nakilala, natanggap ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, kay buti ng Ama. Bingi ka ba? Maari niyang alisin ang pagkabingi mo at pagliwanagin niya na lumakas pa pandinig mo. Pipi ka ba? Maari kang pagalingin sa pagkapipi mo upang mahiyayag mo ang mabuting salita ng Ama. Bulag ka ba? Maari niyang alisin ang pagkabulag mo upang makita mo kahiwagaan at kadakilaan niya. Wala ka bang pandama? Maaring buhayin niya ang pandama mo upang maramdaman mong mahal na mahal ka niya. May sakit ka ba? Aminin mo ang kasalanan mo. Magbigay ka ng kababaan sa Ama, sapagkat siyang magpapagaling kung walang sakit, walang kagalingan. At kung walang nagkasakit, walang pagagalingin. Kaya nga, mahal mo ba ang sarili mo? Mahalin mo ang bumuhay sa iyo. Kilala mo ba ang sarili mo? Makilala mo ang nagpapagaling sa sakit mo. Mahal mo ba ang kaluluwa mo? Hanapin mong totoo ang kaligtasan para sa Kanya. Doon sa buhay mo, matututunan mong marapat na higit pang sa iyo'y matatanggap. Ang may pandinig, muli nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga po, pag pinamili ako ng Panginoon ano ba ang gusto mo, anak, na paglilingkod? Payayamanin kita at mamamahagi ka? O ito,
na wala kang kayamanan, pagkatapos lilibaking ka pa. Kapag ika'y tinanong na bilang tao, ano agad ang sasagot mo? Aba, kung matalino ka, tatanong mo pa rin, Panginoon, kung halimbawa po ba't ako'y pagtitiwalaan mo ng kayamanan at mamamahagi ako mapanghahawakan ko po ba yung biyaya mo na yon na hindi ako maliligaw sa'yo? Yung taong swapang, aba, di mamigay na lang po ako, yayaman ako, kasi may pagnanasa siya. Mga mahal, iba't iba ang katungkulan ng tao sa lupa. Iba't iba ang misyon ng tao sa lupa. Subalit nawa, ang totoong misyon ng Ama ay pakita mong totoo nga sa puso mo. Sapagkat kilala naman niya lahat ang tao. Alam niyang lahat ang tao. Nababasa niya ang isip, nababasa niya damdamin, kaya mapapalad yung mga pinagtiwalaan na nagpakatotoo. At hindi mo naman may susuko ang sarili mo kung hindi ka patotoo isip at damdamin mo. Dahil magkakaroon ng hadlang yan. Lalaban. At pag nanaig ang pagkatao mo, sigurado. Kaya mga mahal, ngayon naman, dito sa ganito. At pinili mo naman ito na lang po, yung mahirap ako na ganito. May tanong ka pa rin dapat. Kung kalooban mo po na makayanan ko, kung ano po ang para sa'yo. Panginoon, ba't ako pinamimili mo? Ikaw naman ang nakakaalam ng masigit sa akin. At ikaw nakababatid ng makabubuti sa akin. Kayo na po bahala kung alin ang sa akin tutop din. Tama ba ga? Hindi tuturo sa inyo yan ang tao. At yan ang maliwanag na patotoo ko sa inyo. Iba kayo, iba ako. Iba ang isip na binahagi sa inyo at iba ang espiritu ng katotohanan. Kaya't ang sino mang tatanggap sa totoo, magkakaroong malinis na pag-iisip at talino bago niya suungin at tunguhan ang anuman. Kaya nga, diyan nakikita na maliwanag ang pawang matapat. Ano ang tinanong at sinabi kay Solomon? Solomon, humiling ka na ng iyong gusto, ng iyong hihilingin. Kung ang kahilingan niya ay kayamanan, hidhid si Solomon, sapagkat hari na ang kanyang amang si David. At kahit papano'y mayroon na. Subalit nalugod ang ama sa kanyang sinagot. Ang hinihiling ko po sa inyo ay ang magkaroon ako ng talinong matuto ng mabuti at masama. Yamang hindi ka humiling ng higit pa na kayamanan at hindi mo sinabing pahabain ang iyong buhay, ipagkakalob ko sa iyo ang higit na yaman. Mga mahal, kaya suriin ninyo ang mga hinihiling ninyo. Suriin din ninyo ang pagnanasa ninyo. Baka bilang tao kayo'y palagay nyo'y totoo, tama ito, kalugod-lugod sa Ama, subalit hindi pala. Mga mahal, katulad ng kahilingan, maraming nagsasabi, Panginoon, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Alam ng Ama kung totoo sinasabi mo. Alam ng Ama kung magagawa mo ito. O nagmamakawak at nagsusumamo sa Kanya, subalit sinungaling ka pa rin. Bakit hindi ganito ang sabihin? Panginoon, ako'y kahabagan mo at kaawaan. Kung nanaisin mo'y magagawa mo. Ako'y walang magagawa sapagkat ako'y mahinang anak mo sa lupa. Subalit ikaw ang kapangyarihan mo'y taglay na lahat. Kaya't kung loloobin mo, ako'y kahabagan na gumaling. Hindi kaya malugod sa inyo?
Kaysa doon sa sasabihin mong, Panginoon, gumaling lang ako, maglilingkod pa ako. Panginoon, gumaling lang ako, pamamahagi ko yung biyaya ko. Panginoon, gumaling lang ako, susunod ako sa iyo. Sa lahat ng sinabi ng tao, nakita at narinig ng Ama ang totoo. Kaya nga, di ka man magsalita, kung magpapakababa ka at sasabihin mo ang tama, hindi mo man nakita yung pinangungusapan ka na hindi mo naririnig. Minamahal ka na hindi mo nararamdaman. Maaring gumawa ng mabuti na higit sa iyong buhay sapagkat nakita niya anak kanyang tapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mga mahal, akala ng iba, si Apo Kunching ang humihirang sa mga alagad. Kaya naman may nagsasabi, gusto ko na pong maging alagad mo. Mapapalad ang mga hinirang sa una. Humirang ng humirang, humirang ng humirang. Subalit, mapalad nga bang nasabi kung hindi nagtibay? Sapagkat ang paghirang ngayon, mahirap na. Hindi na ura-urada pagdakay, maglingkod ka. Marami na ngayon. Kumbaga sa isang kumpanyang may mga empleyado na, bago katanggapin ngayon, mahirap na. Kaya yung papasa ay magpakatibay na. Sapagkat maliwanag ang tinuran, minsan lamang ako daraan sa buhay mo nilalang. Kaya't mithiin na ako ay manahan at sa'yo'y huwag nang mawalay. Ako'y lubos at tapat na nagmamahal. Walang dulot akong makamamatay. Sa damdamin ninyo't maging kaisipan, ako ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Halina, halina, mga minamahal. Magnilay, magbulay, kayo na tuwiran. Kung gagawin niyong parang pakikipaglaruan, ang saki sa inyo ay iniyalay. Sino ang sa inyo ay nawalan? Ako ba na sa inyo'y naging matapat na tuwiran? Ako bang sa inyo'y wagas na nagmamahal? At di mo na paglabanan ang iyong katauhan? Kung ako'y lubos na nakilalang tuwiran, hirap sakit dusa man ang inyong tinawid, mababatid niyong ako ang sa inyo'y tagumpay. Kaya't di kayo kailanman tutugot sa mabuti kong alay. Halina, halina, halina mga mahal. Ano ang naging sakripisyo niyong naturingan? Kung masaya kayo sa tuwi na bawat araw at lahat ng inyong ninanamnam ay nalalasap na lubusan, ano ang nasabi mong sinuko ng katawan? Kung wala kang mga pinagdudusahan at umaasang ako'y maging marapat na sa'yo'y magpapalayang ganap. Halina, halina, halina mga mahal.
Kung ika'y napili ko't walang pagbabago, anong masasambit mong ako ang sumaiyo? Di wala ring pagbabago yung pagkatao. Halina, halina, halina mga mahal. Magtanto't magnilay kayo ng tuwiran. Bawat bahagi ko sa inyo ay mainam, lamang hindi nyo ganap mapakipagtotohanan. Halina, halina, halina mga mahal. Sino ang may nasang kayo ay mga matay, na walang kasiyahat kagalakan? Wala ni sino mang minithing maganap iyan, pagkat ako ang layon ko'y kayo ay mahalin. Kayo ay itawid na tuwiran sa buhay, maisadsad sa lakbayin ninyo sa mundo, at makamtan ninyong ganap na kaligtasan. Halina, halina, halina mga mahal. Magtanto't magnilay kayo ng tuwiran. Kung marapat niyong ako'y nasumpungan, hindi kayo kaya'y nagbagong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanang katotohanan, mula sa inyong ulo, buhok anit, balat lamad, hanggang kaloob-looban, maging pagtibok ng inyong puso'y batid lahat iyan. Anong may susumbat mo taong hindi ka nadama't di ka nakilala? Anong masasabi mo taong nalimutan ka? Kung nakilala nyo at di nyo nalilimutan na kayo'y inaalala sa tuwina, di sinsanay magnanasa kayong gagawin ay mabuti pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Maraming tanong ang tao, maraming hinahanap na totoo. Subalit ang katanungan kung bakit ka nagkakasala nako ay di matugunan masagot ng sinuman. Maraming hinihingi ang tao, subalit ang hinihiling ko'y di mapagbigyan. Ang ako'y galang ng buong katapatan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ganang bibig ni Constancia'y di sasambitin yaon, ganang pagkatao'y di mamarapating sambitin, ganang di nyo nasilayan sa inyo'y nagturan, magnilay kayo, mga nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya nga, ng panahon ng mga naglilingkod sa Ama, ang sinusunod daw nila ay ang batas ni Moises. Subalit, sinusunod nila si Moises, pero ayaw nilang mahirapan ang kanilang katawan. Ang dapat nilang ginagawa ay pinagagawa sa iba. At yun ang nakita ng Panginoon. Kaya sinabi niya, ayaw nyo ekang mahirapan sa inyong pasanin at pinapapasan nyo sa iba ang inyong mga pasanin. Pagkatapos sasabihin nyo, mabuti ang ginagawa nila. Tama po ba yon? Mga mahal, ano ibig sabihin nun? Kagaling mo nga namang mangaral sarili mo hindi mo maturuan.
Gagaling mo nga namang mangusap, sarili mo ayaw mong kausapin. Buhay ba ang ama? Kanino siya nagalit? Sa mga saserdote, sapagkat yung mga pilakteras na tinatawag, yung mga pamigkis nila, ni ayaw mahirapan na magdala. Oh, yung ikapo naman, pinakikinabangan nila. Mga mahal, sabi ng ama, sige anak, ituran mo. Paano mapapakilala ang nagmamahal sa tao? Kaya wag malumbay ka sa puso mo. Sa kalalagayan mo, napapadama ko kung sinong totoo sa'yo. Sa kalagayan mo, napapabatid ko kung sino ang tapat sa'yo. Kaya sa kalagayan mo, mararamdaman mo kung sino ang totoo na katulad mo na espiritu. Kaya tuwan-tuwa po ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, huminga po pa kayo ng malalim. Huminga nga kayo ng malalim. Oh, nasa inyo po bang mabuting espiritu? Sige pa. Kaya po kahanga-hanga ang sinulat ni San Pablo kay Pilimon. At ito'y nararamdaman ng mga totoong lingkod. Sabi nga niya, lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isasama kita sa aking panalangin, sapagkat nababalitaan ko tungkol sa pag-ibig na pinakikita mo sa lahat ng mga banal at ang iyong pananalig sa Panginoong Yesus. Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos ng pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipagkaisa kay Kristo. Kapatid, ang pag-ibig na iyon ay nagbuklod sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan. Sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Buhay ba ang Diyos? Natuwa si San Pablo sa ginagawa ni Pilimon. Kaya kapag kaisa mo sa Espiritu, ang ginagawa ng ka-Espiritu mo, siyang nagpapagalak sa iyo, ikaw na nagsasakripisyo. Ikaw na nagsasakripisyo kapag nakita mo yung mga kasamahan mong nakikipagtotoo, yun ang umaaliw sa'yo, sapagkat yung tinanggap ninyo, pinakinibangan din nila. Subalit kapag nakikita mo, wala, nako, sila nakapagpapahina sa'yo. Pero hindi ka dapat matangay. Ba't ka patatangay sa kanila? De pare-pares kayo. Kaya ikaw, patuloy mong palakasin ang nasa sa'yo sa pagtitiwala mo, pananalig mo, at pagtupad sa mabuti. Huwag mo nang pagmasdan yung mga mahihina. Baka matangay ka nila, manghina ka na rin. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal na malalakas ang espiritu, magalak kayo't magpuri kung nakapagpapalakas kayo ng kapwa ninyo. Subalit kung nagpapahina kayo, nako, kawawa naman kayo sa Ama. Wala kayong natanggap sa Kanya. Kaya napakasarap. Kaya yung mga tagasunod, mga naglilingkod, kahit nasa malayo sila, at nararamdaman mo yung lakas ng kanilang pananampalataya, ang maalab nilang pag-asa, ang lakas ng Espiritong sumasa kanila, pati ikaw lumalakas ang Espiritu, kaya nagkakaisa kayo. Kaya may nagsasabi, palakasan yata yan. Bateka yun, napagaling, bateka ako hindi. Bakit? Sino ba nagpagaling, yung tao? Hindi. Sa makatwid, palakasin mo yung nasa sayo. At nang hindi humina yung pagtitiwala mo, kamtin mo rin ang nakamtan ng kapwa mo. Sa dako pong ito, wala naman pong taong magpapagaling. Kung ang pagkatao mo'y pagkatao, at wala ka namang tinanggap na pag-asa sa nagpapakatotoo sa'yo dito, uwi ka talagang bigo. Subalit,
Kung hindi ka nagmamasid dito, kundi tumitingin ka para may mapakinggan ka, eh sigurado, makikinabang ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh sige. Halimbawa, eto, pumpong ng ubas. At yun, isa, pumpong ng ubas. Eh, madaya yung tindera, inunay niya yung mga sariwa. Yung isa, may kasamang mga bulok. Pero, inuna yung bulok. Ngayon, magaling ka sa sariwa at mabilis eh. Mura. Di mo na tiningnan, ay sariwa ito. Yun kay puro bulok. Ano ibig sabihin nun? Kumisan ng tao tumitingin sa panlabas na anyo. Doon sa nakikita, ay eka, mukhang mabait yun ah. Ay eka, kagandang mangusap nun ah. Ay eka, kabait nun eka. Ngayon lang niya nakita, hinatulan niya na. Parang yung bumibili ng ubas, hindi naman niya nakita yung tindera kung paano inayos yun. Mga mahal, maraming pamamaraan ng Ama para magpakilala at makilala ang gawa niya. Sa mga ginagamit niya, may kaparaanan siya para makita ng taong totoo kung sino ang sa kanya. At yan ang walang talino ng tao na hindi yan napag-aaralan sa lupa, kundi ang Espiritu niya ang nagkakaloob, nagbabahagi, naganap. Buhay ba ang Ama? At dyan makikita ngayon, ay nung binili, naku eka, kaya pala eka, mura ito eh. Bulok ang loob, kala ko naman eka ay sariwa. Eh yun, pinakitaan ng konting bulok sa ibabaw, lahat pala doon ay sariwa. Ang sabi niya, ito na lang eka ang bibilin ko. Mas mura, sariwa pa yung taas kesa din eh. Sinong tanga na tinderang magpapaloko? At sino ring espiritong totoo na magpapaloko at manloloko? Kaya lahat ng paraan ng Ama, paraan niya yon. Subalit paraan ng tao, kaiba. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang Espiritu ng Ama, hindi lamang panlabas na kanyuan mo ang inaayos niya, ang nililinis niya, pati kaloob-loob ang bahagi ng katawan mo, isip, damdamin mo, lililinis niya. Kaya, anong magagawa mo kung puro bulutong ang mukha noon, pero ang puso na may malinis, tumingin ka dun sa makinis, makinis eka yun, mabuti yun. Nadaya ka na. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, anong ibig ituran? Maging sa mga manggagamot. Ay eka, sikat eka yun, maraming napapagaling. Hindi naman nasuri na yung nagpagaling hindi yung sumikat at pinasikat ng tao. Tandaan po ninyo, ang pinakikilala sa dakong ito ay ang bumuhay, hindi ang buhay na tao. Kaya kung makakakilala kayo at makakadama kayo, may magagawa siya sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Lakasan mo loob mo. Buhay po ba ang Diyos? Ay buti ng Ama, napakadakila niya. Maraming pamamaraan, maraming kaparaanan. Mapalad kayo kapag
kayo ng mga doktor ninyong may takot sa Diyos, na tinatapat kayo, na para hindi na lumaki pang gastos, ganon-ganon. Mapalad kayo kapag may Diyos na nag-ahari sa mga manggagamot ninyo na ay bibigay sa inyo yung tama at marapat. Paano kung ayaw akong mamisala at magkasala, sabi ng tao. Pero dapat po suriin ninyo, ano? Ba? Marami ang dumagawa, subalit pagkatapos sanlibutan ng tulong. Halimbawa, kaya kung minsan nagkakamali, paano kung halimbawa nag-o-opera, naisip casino. Nakakatakot yun. Kaya, ikaw, hilingin mo sa Panginoon, yung kamay niya'y hawakan. Ano? Dapat kung kayo nagpapagamot, nagpapadoktor, Panginoon, hawakan mo po ang kamay nito. Ikaw ang maghari, Panginoon, hawakan mo isip niya. Ikaw ang maghari sa kanyang pag-iisip. Bigyan mo po siya ng talino na ako'y mabahaginan niya ng marapat na igagamot sa akin. Dapat ganun. Totoo po yan. Dapat kayong lahat hinihiling nyo sa Panginoon. Panginoon, diba, nagpapadoktor ka, hawakan mo po ang isip niya. Ikaw po ang maghari, turuan mo po siya kung ano nararapat na gamot sa akin na hindi siya magkakamalit, di magkakamaling ako'y lalagok na makakapekto sa katawan. Tama po ba? Totoo po yan. Ipanalangin ninyo. Ipanalangin nyo mga doktor nyo. At igalang nyo. Maraming tao, ay kakagaling. Minom lang ka ng ganun nawala yung bato niya, nawala sino magaling? Labas po muna kayo kung may sasagutin kayo. Tama po ba? Sapagkat ang dapat po ninyong ginagawa, konsentrasyon. Bilang isang kunching, kung haharap ako sa inyong wala pong konsentrasyon, wala rin po ako magagawa sa inyo. Kaya pag lumawala ko dito, sinisigurado ko, hindi na yung nasa ko bilang tao ang gugustuhin ko sa inyo. Kung kayo'y pagkatao ang gusto nyo, hindi tayo magkakapanagpo. Tama po ba? Kahirap sa lahat ng manggamot. Kung pinag-aralan ko yan, maaring sabihin ko, dahil yun, nakabase lang ako sa pinag-aralan ko. Hindi ako nakabase, hindi ako nakabase doon sa pinag-aralan ko, sapagkat ako'y hindi nag-aral ng doktor. Buhay ba ang Diyos? Kaya naman, hindi ko pinanghihimasukan yung mga doktor. At hindi ko kayo pinipigilan kahit saan kayo magpagamot, malaya kayo. Ang tinatanim lang dito at inuulat sa inyo, ang pagtitiwala nyo'y maging totoo. Ang paniniwala nyo'y maging tapat. Ang pananampalataya nyo'y mabuhay. Sa gayon, may magagawa sa inyo ang Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Halika nga, ganda. Ikaw ba, anong ginamot sa'yo? Anong ininom mo? Tubig. Gumaling ka sa tubig. Purihin mo ang Ama. Sinong mas mataba sa inyong dalawa noon? Noon, ikaw siya. Ikaw, wala ka pang masyadong manas sa mukha. Malalaki ang paa. Bilang tao, sabi ko sa nanay niya, dali na sa ospital, ayaw ko mamatay dito Pero salamat, Sama.
purihin ang Ama. Kaya itong gawain ito'y na ipaglalaban ko kahit kanino. Wala akong takot na pinaglalaban ko dahil sa ginagawa ng Diyos sa dakong ito. Sapagkat kung hindi, mga mahal, wala akong lakas loob na ipaglaban ko siya. Dahil wala naman pala akong makikitang pruweba para ipaglaban ko siya. Dahil marami akong pruweba na ipaglaban ko siya at dapat ko siyang ipaglaban. Kaya naman, kapag lumuwal na ako sa inyo, sabi ko'y manguna na siya. Kaya kung nagagalit kayo sa akin, wala akong magagawa. Basta ang mahalaga, ang Diyos na pinaglilingkuran ko at Diyos din ninyong lahat, natutuwa sa akin. Tama po ba? Paano matutuwa sa inyo? Hindi katuwa-tuwa ginagawa nyo. Po, kuntsing, ba't po ganun? Wala po akong tinukoy na tao. Kaya kung magagalit din kayo, abay, kasalanan mo yan. Sinabi ko bang ikaw? Wala ako sinabi. Kayo! Ibig sabihin, kabuuang mundo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa internet may nanonood. Dito may nakikinig, may nanonood. Ano? Kung yung batang ito, hindi ko na nga inisip ang batang ito, sa totoo lang po Pagkatapos siyang ginamot, at sinabi ang lahat kung ano dapat gawin, hindi naman araw-araw nagpunta rito ito Nagpakatotoo lang ang kanyang magulang at sa tahanan. At nang siya ay nagiginhawahan na bumabalik dito. Ang iba, magsisiyampueka ako. Wala naman sa puso niya. Nagtutungo lang dito, napipilitan. Pinipilit pa. Abay, ba't naman kita pipilitin? Kahit minsan hindi ako mamimilit sa'yo. Sapagkat hindi kailangan sapilitan ang pagtanggap. Maging ako po, hindi ako pinilit ng Diyos. At di ko pinilit ang sarili ko. Natuwa ako, nagalak ako, nasyahan ako. Kaya nakipagtotoo ako. Kung alam ko bang loko-loko ang Diyos na yan, pupuntahan ba ako? At ako kaya susunod sa Kanya? Abay, hindi. Kung mahal niyo sarili niyo, mahal ko sarili ko. Kung gusto niyong kumita, gusto kong kumita. Kung gusto niyong yumaman, gusto kong yumaman. Kaya lang, iba na pagyamang nais ko ngayon. Ang kaluluwa ko yumaman. Ang espiritu ko yumaman. Noon gusto ko yumaman. Nainggit nga ako sa mayaman ng panahon na yun Magpakatotoo po tayo. Kaya lang, kahit naiinggit ako, hindi ko naman hinahabol yung mayaman. Hindi katulad ng iba naiinggit. Isip ng isip sa mayaman, ba't mo isipin yung mayaman? Nangarap ako. At sinasabi ko, sana matulad din kung gagawin ko yung marapat. Kung hindi mo kaya, huwag mong sakupin, huwag mong kayanin. At kung hindi mo kapalaran, mahirapan ka rin. Kaya naman noon, kung ano lang ang kaya ko rin, tinatanggap ko. Kung ano lang din ang bibigay sa akin, pinasasalamatan ko. Kaya lang kung minsan nasasabi ko, kaya yumaman niyo, siguro masama ugali noon. Masama rin pala ugali ko noon. Nagpaparatang ako. Kasi may magkukwento sa akin, si ano po si ano po, si ano po. Ay, ganun baka ako. Madali din akong makatangay noon sa ganun Pero kapag sinugo ka ng Panginoon na magbago ka, dapat baguhin mo na yung si ikaw. Ang kaso, may mga taong nagsasabi, nagbago daw, hindi naman totoo. Patawad. Kung tunay ka nagbago, umiiwas ka na dun sa dapat mong pagkasalahan. Ikaw mismo ang iiwas, hindi ikaw ang iiwasan. Dati kang chismosa, ikaw pa rin lumalapit sa chismes. Dapat hindi ganon. Buhay po ba ang Ama? At para makaiwas ka, kung ano sinasabi sa'yo, kung alam mo hindi maganda, abay, ikaw nagagawa ng paraan lumayo. Huwag kang interesado. Kaso dahil chismosa ka pa nga, interesado ka makinig. Nako, mga mahal, mahirap pong tanggapin ito, magagalit kayo. Pero itakwil nyo na po ako, totoo sinasabi ko. Buhay ba ang Diyos? Bakit?
Kung ayaw mo na ng chismis, huwag ka nang umaalam sa chismis. Sapagkat hindi ka makakaiwas sa chismis kapag inaalam mo pa lahat. Halimbawa, ayaw mong chismis, may dumating sa'yo, nagchichismis. Nako, kamo, ako pala'y natatae. Nako, ako pala'y naiihi. Totoo po yan. Mula sa simula. May tumawag sa akin, halimbawa, ay kapatid, ako pala'y naiihi na hindi naman niya ako nakikita. Mga kapatid, kung ang Diyos na kinikilala ninyo ay makikipaglokohan ng bawat isa, ano ba? Halimbawa, nararamdaman mo, pinadama ng Diyos sa'yo, kaya ka lang naman gusto niyan, may kailangan siya sa'yo Kaya lang naman tinanggap ka niyan dahil gagamitin ka rin. Okay lang yon. Hindi ka dapat masaktan at magalit doon. Subalit, bayaan mo na ang ama mo, ang siyang kumilos. Ikaw sige, kung gusto kang gamitin, paggamit ka. Huwag lang sa kalokohan. Pangalan mo lang naman, mamamatay ka ba doon? Kaya lang, ang mapanggamit na tao may hangganan. At ikaw na ginagamit, di ka papahamak ng Diyos dahil sa mabuti ka ginagamit. Kaya lang, kapag ginamit ka na sa masama, kumontra ka na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Maraming tao ginagamit na sa kalokohan, ayaw pang kumibo. Kung ginagamit ang pangalan mo sa mabuti, sumulong ka. Subalit kapag ginagamit ang pangalan mo sa hindi tama, magreklamo ka na. Anong tinura ng Kristo? Panginoon, meron po kang manggagamot yung ginagamit ang pangalan mo. Bayaan mo sila. Ang dilaban sa akin ay sa akin. Ang laban sa akin ay hindi gagawa ng gayon. Ang tao kasi mahilig manggaya. Subalit pakatandaan po ninyo, ano mang gawing manggaya ng tao, mayroong hindi siya magagaya. Sapagkat may kanya-kanya. Katulad ng isang produkto. Halimbawa, ang Colgate. Ibibigay ba dun sa nanghihingi na happy? Hindi. Yung ingredient noon, yung mga chemicals noon, hindi sasabihin lahat sa'yo. Natalo mo siya. Subalit ang Ama, lahat ng makabubuti sasabihin sa'yo. Lamang ang di mo makukuha sa Kanya ang kapangyarihan niya. Babahaginan ka. Tanggapin mo. Gamitin mo sa mabuti. Subalit ang binahagi niya sa'yo, kapag ginamit mo sa hindi maganda, abay, hindi na totoo yan. Kawawa ka. Buhay ba ang Ama? Ang mahal, napakasimple. Napakasimple. Dati kang maramdamin, umiwas ka sa ipagdaramdam mo. Hindi. Gusto mong magbago. Hinahanap mo naman yung mga nakapagdaramdam sa'yo. Ano ka mo? Ano sinabi niya? Alam mo nang magdaramdam kapag naalaman mo, ba't inalam mo pa? Maraming taong ganyan ang ugali. Kung kinikilala mo at kinilala mo ng Ama, huwag mo nang alamin. Bayaan mo sila. Ang mahalaga, ikaw ay totoo, sila'y bahala na, ang Ama sa kanila. Buhay ba ang Ama? Marami. Ang sabi, madali ako matukso sa ganun gusto naman pinupuntahan. Mapakahirap ituwid ng tao. Subalit, magpasalamat kayo sa Ama. Mahirap mang ituwid ang tao, siya'y hindi nahihirapan sapagkat makapangyarihan. Kaya lamang alalahanin, ang lahat may hangganan. Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Alalaong baga, akala nyo'y pagkatao ang nagkukwento sa inyo. Pasubali ko sa inyo, hindi ganang katauhan ang makapagsasambit niyon. Sapagkat kung tuwirang umiiwas ka na sa lahat ng sanlibutan, nagawa at hangarin, tutop din mo ang mainam. Doon mapapakilala sa iyo ang tapat na naghahari sa buhay mo. At ang mamangunguna ay ang nagpapakatotoo na nagbahagi sa buhay mo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, paanong mag-aakay ang isang bulag
Paano makaririnig ang isang bingi? Magaling ka mang magsalita. Sabi ng Kapampangan, mayap ka mang manyabi, nung naman tuto. Nano ita, may nano ka kanita. Sabi ng Tagalog, magaling ka mang magsalita kung bingi ka. Di mo maririnig ang sasabihin ko. Sa makatwid, kailangan kung nangangaral ka, ikaw rin, malakas ang pandinig mo sa mabuti. Hindi magaling ka lang magsalita, kulang ka sa pakikinig sa mabuting pawa. Buhay ba ang Ama? Ang mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Madaling gawin kung nanaisin, subalit mahirap tupdin kung ayaw ng damdamin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, sa dakong ito, pinasisilay sa inyo ang pagmamahal. Pinadarama sa inyo ang uri ng pagmamahal. Subalit, kayong matitigas ang puso, hindi nyo ito mararamdaman. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naituran ko ang marapat sa inyo, magbulay, magnilay, mga isipan nyo. Sa gayo'y matatarok nyo, layon kung totoo. Sa damdamin numukal, tapat kong pagmamahal. Upang mawawaan, layunin kong mainam. Sa daigdigan, mga buhay na tuwiran. Ang marapat sa inyo, na mabuksan at tumanggap, yaw na ang pangunawa, na marapat maganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan paman, taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw kayo'y maggawa ng sa inyo'y nararapat. Tuparin nyo ang sa inyo'y dapat, na nasa ng Amang sa inyo'y ganap na tumanggap, sa inyo'y nagmamahal, upang makilala ninyo siyang ganap. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, magalak ang kalooban. Sa puso nyo'y maikintal, wagas at tapat na pagmamahal, kalinisan ng kaisipan, magharit mangibabaw na ganap. Sa inyong lahat na mga anak ng Ama na bumuhay, walang baling ika'y masdan na nasisiyahan. Ngunit kung ika'y hindi, siya rin naman ay nalulumbay. Kaya't magnasakang siya rin aliwin mo, kapwa kayo mag-aaliwan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na sa Antipolo. Napakabuti po ng Panginoon, ano? Uy, si ganda. Oh. Kumusta ka na, anak?
Nag-aaral ka na. Purihin ang Ama. Basta pangalagaan mo lang, huwag ka nang kakain mga sitsirya, ha? Ay, yan po ang patutunan kapag gusto kang buhayin ng Diyos, may pamamaraan siya. Kapag gusto kanyang gumaling, may ibibigay siyang paraan. Kapag gusto kanyang mamatay, kahit anong gawin, walang kaparaanan. Kapag gusto kanyang mabuhay, kahit na ano lang, magagawa niyang sa'yo'y ibigay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung kilala mo siya, magtitiwala kang buhay siya. Kung buhay siya, may magagawa siya. Ikaw ba, kung patay ka na, may magagawa ka pa? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Autistic yan. O ikaw, hindi ka autistic. Oh. Oh, ito na hinihintay nila lagi eh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nasaan happy birthday? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, mga alagad, pamigay nyo na yung makopa. May tanong po ba kayo? Mayroon po bang kulang? Sino nagkukulang? Ang Diyos Ama ba'y may pagkukulang kanino man? Siya po ba'y nagkamali ni minsan lang, man lang?
Kahit minsan ba ay nagkamali siya? Aba, sino pong nagkakamali? Sino nagkakasala? Sino nagmamalabis? Sino po ang dapat ituwid? Salamat po. Suriin niyo po ngayon ang sarili niyo kung may tutuwid tayo. Kung wala, di kapalad mo. Purihin mo ang Ama. Perpekto ka pala. Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, napakadakila niya. Tandaan po ninyo, ang bawat pinagdaraanan sa buhay ay pagdalisay. Pagdalisay ng, ay, teka po, at yung leg ko baka mabali. Pagpalain ka. Sige na po. Pagdalisay. Katulad niyan, pagdalisay ang ginawa mo sa akin. Nako. Buhay po ba ang Diyos? Pagdalisay ang buhay. Ayaw sa akin. Kapoge. The autistic boy. Pero gagaling yan. Manalig kayo. Mula sa buhay ng mundong ito, mula sa kaunaw ng buhay ng mundong ito, Diyos na ang nagpagalaw. Buhay bang Diyos? Diyos na ang naghari. Kaya lang hindi nakita. May nakakita ba sa Kanya? Ganun pala po, mga minamahal. Di paniwalaan nyo yung hindi nyo nakikita nang magtiwala siya sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Mula sa simula ng daigdigan, ang Ama na ang lumikha sa kalahat-lahatan. Ikaw pa kayang pinahiram niya ng buhay ang hindi makalikha at di niya likhain ang makabubuti pawa sa iyong katauhan. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, anak ka ba ng Diyos? Anak ka ba ng Diyos? Kung anak ka ng Diyos, sino dapat mong asahan? Sino po? Gawin nyo. Magandang umaga po. Sa pahapon, mamaya. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumayin nyo ang kapayapaan. O Aaron. Wala namang araw dito, anak. Puka nga dito. Yan. Diretso. Yan. Yung buhok mo, baka makain mo. Yan. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, Aaron, magaganap ang mabuti. Tama ba? Sa mabuti ang nasa, mabuti ang layo niya. Dahil may Diyos, manalig ka sa tuwina. Ang gagawin niya, di magagawa mo. Dahil may Diyos, magpakatotoo ka. Nang makilala mo ang tunay na Diyos mo na magbibigay ng lahat sa inyong buhay ng tama at marapat, tumpak na ganap. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, nako, Panginoon. Yan. Pagka talagang puspos ka na espiritu, gumaganda, no? O, tingnan nyo nga yung mga alagad kung may pumapangit. Sige, sige. O, ikaw, pag pumangit ka, hindi ka na naka-espiritu. Masama na yung nasa sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Hindi, totoo po. Totoo yan, di ko kayo binibiro.
ba't nga naman papangit ka kung nasa Panginoon ka na maliwalas ang isip mo, maliwalas ang damdamin mo? Lagi kang payapa, lagi kang masaya kahit wala kang pera. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat pinapayapa ka ng Diyos mo, pinapatag kalooban mo, nawawala ang takot mo, mga alalahanin sa buhay mo, sapagkat binibigay niya ang kasiyahan ng puso mo, kaya't bawat araw mo may pag-asa kang totoo. Buhay ba ang Diyos? Kaya naman dahil ika'y tapat na tumanggap na, araw-araw walang ginawa ka kundi kilalanin mo'y siya. Napapakilala niya kung sino ngang ama mo ang nagbuhay at bumuhay sa iyong katauhan. Kaya't sa araw-araw mong miniti ay kabutihan, binibigay niya sa iyo higit na kagandahan. Buhay ba ang Ama? Oh, sino ang pangit? Sino ang pangit? Lahat ng anak ng Ama, maganda. Kung maganda ang kalooban, pati pang labas na kanyuan, o tingnan mo nga itong sumusuray. Ba, nung siya'y tumatawa na ba, presko na ang mukha niya, maganda pala siya, no? Nung unang dating niya, sabi ko, ilang taon na kaya ito? Ba, bumata ka na ng 10 taon ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Basta, sabi nga, basta isipin mo, may ama ka. Ang mahal ka at minahal kang niyang totoo, pababayaan ka ba niya? Kung pakikilala mo ang gawa mo sa kanya, higit niyang pakikilala ang mabuti nga siya. Buhay ba ang Ama? Kaya anong dapat isipin mo? Magpakatotoo kang anak niya. Anong dapat gawin mo? Ganap kang magbago. Anong dapat tutulan mo? Nang ikaw ay magkaasala. Apo Kunching, saan mo naman kinuha salita yan? Ewan ko sa'yo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyong kapayapaan. Buong buhay nyo'y namnamin. Diyos Ama lamang, kayo'y masisiyahan. O sige po, pag wala kang pangkape, inisip mo yung wala kang kape, may darating bang kape? Pero minom ka ng tubig, mawawala sa isip mo'y kape. Buhay po ba ang Diyos? Oh. Wala namang idudulot na maganda sa iyo yung kape mo. Kaya wag mo nang pagkukulan ng gastos. Ano? Eka. Sabi pa, blank na buhay ito, eka. Wala man lang eka akong kape. Bakit? Kape lang ay pinagpupuyasan ng dibdib mo. Kung hindi ba naman masama ugali mo, yung kape lang kinagagalit mo? Kung wala kang kape, magtiis ka ngayon, baka bukas may kape ka na. Buhay ba ang Diyos? Sabi niya pa, blank na buhay ito. Kung ganito na lang ng ganito, wala na kang kasiyahan. Bakit? Sinong nagsabi sa'yo walang kasiyahan? Ikaw talaga wala kang kasiyahan dahil masama isip mo. Ba't di ka magpakatino nang masiyahan ka sa buhay mo? Buhay ba ang Ama? Sabi, blank na buhay ito, eka. Hanggang ganito na lang ba talaga? Hindi na magbabago? Bakit? Ba't tinasahan mo buhay mo? Totoo ba ginagawa mo? Mabuti ka bang tao? Kung mabuti ginagawa mo, umasa ka, may pagbabago. Kung wala kang ginagawa mabuti, talagang ganyan ka na lang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, lahat may pagbabago. Tama po ba? O tingnan mo nga siya. Sabi nga niya, nagtitinda ako ng ganito po, ganito. Abay ngayon kasarap ng buhay. Ano po? Ganun lang po ang buhay. Malay mo, walang isip ang anak mo nang nagkakaedad, nagkakaisip. Nung nagkaisip,
Ano po? Binili ka ng panganga. Huwag nyo namang hanapan yung mga anak nyo kung wala pa silang kakayahan. Ang problema walang kakayahan ng anak mo, sumbat ka ng sumbat. Naaburido tuloy sa kakasumbat mo, taktak ka ng taktak. Ba't di mo tulungan para tumatag? Buhay ba ang ama? Palibasa, ikaw rin walang magagawa kasi maputak ka. Kaya wala ka nang ginawa kundi buburat, buhat ba, batatatat. Wala nang katapusan yan. Buhay ba ang Diyos? Nagalit siya. Tumuog tuloy. Kasi hindi pinakikinggan. Ano? Katahimikan lamang po, sabi niya. Ang mahal, tandaan po ninyo, kapag ang Panginoon ang pinaghari ninyo sa inyong pagkatao, lahat ituturo sa inyo. Kung dating buhay mo, ganito ang ugali mo, iibahin niya. Nako po, sa dating buhay mo, ay wag may sisigaw at talagang kahit bata ay talagang papatulan mo, ano? Ano? Nung nasa Panginoon ka na, isipin mo ngayon kung dapat mo ba siyang sabunutan o hindi. Ano po? Pero sabi nga po, totoong-totoo, habang ang edad ng bata ay nasa malambot na buto, ihutok mo na at pag tumigas ang buto niyan, lalaban sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kahirap magpalaki, no? Sabi ko, kausapin mo sila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Bakit nga po ba ganun, ano? Halimbawa, Apo Kunching, nakita yung alagad may pagkakamali. Yan baeka yung alagad ng Apo Kunching na yan. Ginanyan pa, yan baeka yung alagad na. Galaiti. Nananahimik ako natutulog sa amin. Ano? O kaya, yan baeka yung caps na yan. Bateka sabi, gano'n. Ba? Bakit? Ay, yan baeka yung choir na yan. Bateka, bakit ganon? Ay, yan baeka yung kapatirang Divine Mercy. Kasama na naman si Divine. Hindi bali pong ako na lang. Wag lang si Divine. Tanggap ko naman yon. Yan ba'y alaga ni Apo Kunching? Yan ba'y caps ni Apo Kunching? Yan ba'y choir ni Apo Kunching? Tanggap ko po yon. Wag naman kasama si, yan ba'y kayong kapatirang Divine Mercy. Pinaglahi-lahi mo pang masama yan. Si ako na lang po. Si ako na lang. Si Kunching na lang isama mo, wag na si Divine. Ano? Yang masama sa tao? Yan ba'y kayong Divine. Sino kaya si Divine? Patawarin kayo. Divine Mercy, maawain. Itatama isip mong bulok. Makinig ka sa Kanya. Tuturuan ng mabuting gawa mo. Halina kayo, mga minamahal, pag nilaya ninyo, Divine Mercy pangalan, huwag niyong tutoksuhin, huwag niyong aanuhin. Kayo ay didiringgin, Divine Mercy, maawain. Mahabagin kanino man, huwag mong laitin, baka ika'y di niya pakinggan. Sino ba si Divine? Sino ba si Divine? Ano ba ang Divine? Ano ang Divine? Sino ang Divine? Saan si Divine? Kung kilala mo si Kristo, kilalanin mo si Divine Mercy. Buhay na kayo? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, tayo na. Masaya na po kayo. Kilala nyo na si Divine Mercy? Sino si Divine Mercy? Uwi na sila. Kilala na si Divine.